gusto naming gunitain na isa sa mga layunin ng iproklama ang pagkakaroon ng isang wikang pambansa batay sa katutubong wika ay yung lunggati, yung aspiration na itong wika na ito ay maging sagisag para magbuklod ng mga Pilipino. Kalawa, kaya rin namin naisip ito, noong isang taon, nagkaroon kami ng tinatawag naming Summit Conference for Peace na ginawa namin sa Bukidnon. At dito, inimbita namin ang mga pangkating etniko. Doon, lumabas na ang malaking problema ng mga lumad natin. Ang lahat daw kasi ng mga dokumento tungkol sa kapayapaan, tungkol sa kanilang kapakanan, nasa Ingles. Kahit raw yung mga form lamang ng pag-register sa kanila ay nasa Ingles. Kaya sabi nila, ang kanilang hiling, baka dapat para talaga, lalo ngayon nagkakaroon ng mga kasunduan pangkapayapaan sa Mindanao, baka dapat Filipino ang gamitin sa halip na Ingles. So yung ganong kahilingan para sa amin ay bahagi na rin ng diwa na hindi tayo nagkakaisa kasi yung ating wika ay, di ba, hindi magkamuka, hindi magkatulad. Well, kung ang pag-uusapan ay ito ba ay ginagamit ng mamayan, naktitiyak ko na ginagamit na ito ng halos lahat ng tao sa Pilipinas, magmula sa Batanes hanggang sa Tawi-Tawi. Nalibot ko na yung lahat halos ng pook sa Pilipinas at hindi ako kailanman gumamit ng Ingles. Ang tawag sa linguistics nito ay lingua franca. Ibig sabihin, wika na ng bayan ang wikang Filipino. Kahit na isang Ilocano o isang Bisaya ang nagkatagpo, mag-uusap sila sa pamagitan ng wikang Filipino. Yung bagong salita ay hindi masama yun. Ang wika ay araw-araw dapat umuunlad at nagbabago. Kaya kung may pumapasok na bagong salita, yun ay palatandaan na aktibo at buhay ang wika. Well, yun ang isang hindi maganda na kasi ang paunahing atas ng 1987 Constitution ay payamanin ang wikang Pilipino sa pamamagitan ng mga wikang katutubo ng Pilipinas. Hindi masyado nangyayari yun. Ang higit na nangyayari, at dahil sa dominante ang Ingles, mas pumapasok sa ating bokabularyo ang mga salitang mula sa Ingles. Ang amin ngayong ginagawang reorientation ay kung paanong mapapalakas ang paglahok ng mga wikang katutubo ng Pilipinas sa ating wikang pambansa. Hindi naman kami ang magpapaunlad nun eh. Ang bayan ang gumagamit, ang nagpapaunlad ng wikang Pilipino. Ang ginagawa lang namin ay pangasiwaan. Kung may nakakalimutan, katulad nga ng paglimot sa pagpapasok ng mga wikang katutubo, kailangan gumawa kami ng plano para magawa maging aktibo ang mga wikang katutubo.
matagal na namang may ortografiya. Pero hindi puspusan ang pagkakalat. Pero ako, simula last year na ako ay maupo, yun ang aming inayos. Dahil mahalaga ang ortografiyang pambansa para sa isang estandardisadong paggamit ng wika. At ito namang estandardisasyong ito ay kailangan para sa tinatawag na intellectualization o cultivation ng national language. Hindi magaganap yung mas mataas na yugto kapag hindi naging standardisado ang wikang Filipino. Ang una nilang maitutulong ay gamitin nila ito ng gamitin. Dahil sa pamamagitan ng paggamit sa wikang Filipino, mas naisasalob nila ang diwa na naroon sa mga salita na nasa wikang Filipino. Okay? At ikalawa, nagkakaroon sila ng consciousness kung paano ba para payayamanin o kaya pauunlarin pa ang kanilang wikang ginagamit. Sila mismo ay magkakaroon ng consciousness, ng kamalayan, para yung kanilang wikang ginagamit ay higit na maging efisyente para sa kanilang pangailangan. Pag di nila kasi ginamit, hindi nila makikita yung pangailangan. Well, ang paborito kong salita ngayon ay kultivasyon. Bakit? Kasi I think yun ang aking next step para sa language planning.